Ang kwento ay magsisimula kay Jun. Isang talunang loser, na hindi man lang makahimas ng chicks. Pero nagbago ang lahat nang maglakas loob siyang pormahan, ang pinakamakamandag na babae para maging baby niya. Dahilan upang maging isa siyang ganap na heartthrob, na gustong maging asawa ng lahat ng kababaihan. Noong simula ng bagong semestre sa high school, lumingon-lingon si Jun at nakitang napapaligiran siya, ng mga magkasintahang abala sa pakikipaglandian. Habang siya at ang kanyang bugok na tropa ay hindi kabilang sa saya, dahil iniilagan sila ng mga babae na tila ba may nakakahawang sakit. Habang pinapanood nila ang mga naglalambingang couple sa silid-aralan, naisip ni Shin, ang kaibigang pangit ni Jun, na dapat ay nag-aaral ang mga estudyante sa halip na magpakarami. Si Jun naman ay nagtataka kung paanong ang isang feeling pogi na tulad niya ay hindi pa rin nakakabihag ng isang nagbabagang tsanita. Biglang pumasok sa klase si Nene, isang babaeng may bola na mas malaki pa sa kanyang ulo, upang ihatid kay Jun ang naiwan nitong lunchbox. Sinabayan niya ito ng biro sa lalaki tungkol sa pagkagusto nito sa kanyang bola, ngunit sa sobrang manhid ng utak ni Jun ay hindi niya nakuha ang pahiwatig. Sinimulan siyang asarin ng isa pa niyang kaibigan na si Kigo, dahil sa kapal ng mukha nitong makipag-usap sa mga babae, at nagmakaawa ang iba na turuan din sila kung paano ito gawin. Ngunit tinitiyak sa kanila ni Jun na si Nene ay isa lamang kababata na itinuturing siya bilang Oni-chan. Ngunit, nakiusap ang kanyang mga kaibigan na ipakilala ito sa kanila habang nag-iilusyon ng mga malanding senaryo kung saan sa wakas ay re-retraten na sila ng swerte. Dahil dito, tinawag sila ni Jun na mga buang at papunta sa kulungan. Ipinagtanggol naman ng mga ito ang kanilang sarili at tinawag si Jun na masyadong banal, dahil ayaw nitong dambahin si Nene at ang kanyang malalaking pakwan. Pagkatapos nito, isang napakagandang babaeng may itim na buhok na nagngangalang Yui ang pumasok sa silid-aralan at binati si Jun dahil magkaklase sila. Ikinatutuwa niya na si Jun ay isang mabuting bata. Sinimulang suriin ng mga kaibigan ni Jun ang mala-anime na kagandahan ni Yui at ang kapansin-pansing kakulangan nito ng pakwan. Subalit ipinagtanggol siya ni Jun sa pagsasabing ang flat na chicks ay nakakapagpaaya sa puso ng mga lalaki. Nang magsimulang magbasa ng mga adult magazine sa loob ng klase sina Shin at ang iba pa, doon naunawaan ng buong klase kung bakit sila mga talunang loser. Bigla silang sinita ng isang babae, at sa pagkakagulat ay aksidenteng naitapon ni Jun ang magazine sa paanan nito. Sinubukan ni Jun na magpalusot ngunit sinabihan siya ng babae na ang pagkatao niya ay mas mababa pa sa 3 araw na tae ng aso. Dahil dito, nanggatog ang pantalon ni Jun at naiyak sa pag-iisip na napakatapang at nakakatakot pala ng mga gal. Kinalaunan, pinag-usapan ng mga lalaki ang babaeng iyon na si Yuka. Nang arap silang sana ay tapakan sila nito at utusan silang tumahol para sa kanya. Dahil dito, nagmungkahi si Shin ng ideya na isa sa kanila ang dapat sumubok na alukan si Yuka na maging girlfriend. Sinabi ni Jun na masamang ideya ito, ngunit iginiit ni Shin na madali lang ang mga babaeng katulad ni Yuka batay sa source ng impormasyon mula sa kanyang adult magazine. Nagsasabi raw ito na ang mga babaeng tulad niya ay nagpapalit ng lalaki gabi-gabi. Naniwala naman si Jun sa sinabi nito at nagsimulang mag-ilusyon kung saan gagamitin ni Yuka ang kanyang karanasan upang ipadama ang sarap sa kanya. Dahil sa mga naiisip na posibilidad ay biglang nag-init ang dugo ni Jun. Habang nagsasaya ang tropa, nagpasya silang isakripisyo si Jun para sa isang prank sa pamamagitan ng pagtatapat ng nararamdaman kay Yuka. Sinubukan ni Jun na tumanggi, ngunit kinumbinsi siya ni Shin na lumuhad na lamang at magmakaawang maging ina ito ng kanyang mga anak dahil tiyak na papayag ito. Pagkatapos ay inutusan ni Shin si Minoru na hawakan si Jun, habang si Kigo naman ay pumunta sa locker ni Yuka upang mag-iwan ng isang love letter. Maya-maya, nang buksan ni Yuka ang kanyang locker at mahanap ang sulat, binasa niya ito at sinabihan ang kanyang kaibigang si Ran na kailangan niyang pumunta sa isang lugar ng mag-isa. Doon ay nagkaharap si Jun at Yuka. Hindi makapaniwala ang lalaki na sisipot talaga ito. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga binti dahil sa takot. Ngunit nang maalala ang payo ng kaibigan at para na rin sa pangarap na may waksi na ang kanyang pagkabirhen, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagmakaawang makipag-date sa kanya si Yuka. Tiningnan siya ni Yuka at tinawag siyang nakakadiri dahil siya ang lalaking nagbabasa ng adult magazine sa klase. Dahil dito,
Nanghina ang mga tuhod ni Jun habang iniisip kung paano siya titingnan ng lipunan bilang isang talunang loser. Biglang nasulyapan ni Jun ang panty ni Yuka habang ito ay nakaskirt. Sinabihan siya ni Yuka na tumayo, ngunit tumanggi si Jun. Ito ang naging dahilan upang isikin ni Yuka na may matindi itong determinasyon na makipag-date sa kanya. Nang tanungin ni Yuka si Jun kung bakit niya ito nagustuhan, nag-imbento ng sagot si Jun mula sa kawalan at sinabing gusto niya ang pagiging moldita nito. Subalit ibinunyag ni Yuka ang totoong motibo nito na gusto lang niyang makuha ang kanyang pagkabirhen. Sinabi sa kanya ni Yuka na napakaingat niya sa mga ganoong bagay kaya tinatanggihan niya itong i-date. Nagdulot ito ng matinding kalungkutan sa talong ni Jun, habang nag-iilusyon sa hinaharap kung saan iiwasan na siya ng lahat ng babae. Naisip ni Jun na dapat na siyang tumakbo at magtiyaga na lang sa kanyang kamay. Ngunit nang muling masulyapan ang puting panty nito ay nagising ang kanyang panloob na mabangis na hayop at tumanggi siyang tumayo. Subalit nahuli siya ni Yuka na nakatitig sa kanyang panty kaya nabigla ang lalaki. Biglang lumuhad si Yuka upang mapantayan siya at lumapit palalo. Sinabi niya na sa ganoong posisyon ay mas makikita pa ito ng mas malinaw ni Jun. Bumigay si Jun at tumingin sa ibaba habang ang mga kamay ni Yuka ay tumatakip sa kanyang palda habang tinatawanan at inaasar siya sa pagiging isang mahinang loser. Biglang naging seryoso si Yuka at tinanong si Jun kung talagang gusto niya ito. Tumanggi si Jun na mahulog muli sa kanyang mga laro kaya tumayo ito upang umalis. Subalit pinigilan siya ni Yuka, isinandal sa pader, at sinabing gusto niya ito at dapat na silang maging magkasintahan. Ito ang naging dahilan upang tuluyang mawala sa sarili si Jun sa sobrang gulat. Kinagabihan, hindi pa rin makapaniwala si Jun na ang isang nagbabagang chicks tulad ni Yuka ay makikipag-date sa isang lampa na katulad niya. Nagtatalo ang kanyang kaisipan kung seryoso ba ang relasyong ito o hindi, hanggang sa sumulpat ang kanyang malanding kaisipan. Sinabi nito na ang mahalaga lang ay kung makakatikim na ba sila sa wakas. Nagsimula siyang mag-ilusyon sa isang pantasya kung saan dindambahin siya ni Yuka sa ibabaw ng mesa sa silid-aralan upang gawin ang milagro, ngunit nagising siya sa katotohanan. Kinabukasan, hinarang si Jun ng kanyang mga kaibigan sa papasok sa paaralan upang humingi ng paumanhin sa pagpilit sa kanya na magtapat kay Yuka. Tinanong din nila kung paano siya nito tinanggihan. Sinabi ni Jun sa mga lalaki na baka pinaplano ni Yuka na ipagsabi sa buong paaralan ang nangyari upang tuluyang wasakin ang kanyang buhay high school. Sinabi sa kanya ng mga tropa niya na anuman ang mangyari kasunod nito, laging nasa likod niya ang kanyang mga kumpare. Dahil dito, naiyak si Jun sa sobrang galit. Biglang nakatanggap ng text si Jun. Iyon ay isang selfie mula kay Yuka na nakasuot ng bathrobe. Dahil dito, nagwala sa inggit ang talong ng mga tropa niya, at itinuring siyang basura dahil sa wakas ay nagkaroon na ito ng chicks. Sinubukan ni Jun na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit tinanong siya ni Shin kung nagkahalikan na ba sila. Ipinaliwanag nito na ang mga babaeng katulad ni Yuka ay itinuturing lang na parang, hello, ang halik at ginagamit ang kanilang dila bilang tanda ng pagbati. Nagsimulang mag-ilusyon si Jun na nahahalikan at biglang nasabik. Dahil dito, tinuruan siya ni Shin kung ano ang susunod na gagawin sa pamamagitan ng pag-imbite kay Yuka sa isang karaoke. Ipinaliwanag ni Shin na ang karaoke ay isang paraan para sa mga magkasintahan upang kumuha ng pribadong kwarto kung saan maaari silang magwala. Habang mothermang nagdurugo ang ilong ay sinabihan niya si Jun na ayain ang kanyang chicks sa karaoke para gawin ang milagro. Sa paaralan, tinanong ni Yui si Jun kung bakit tila balisa ito at nag-alok na paluwagin ang kanyang pakiramdam kung kinakailangan. Ngunit, biglang sumulpat si Yuka at inipit ang braso ni Jun sa pagitan ng kanyang bola, na siyang nag-reboot sa utak ni Jun. Nang magsimula silang maging malambing sa isa't isa, itinanong ni Yui kung palagi ba silang ganoon bilang tropa, kaya ipinahayag ni Yuka sa buong klase na magkasintahan na sila. Ang balitang ito ay nagpadala ng shockwaves maging sa mga Diyos ng Kalandian. Pagkatapos ng klase, sinusubukan pa rin ni Jun na maghanap ng paraan para maanyayahan si Yuka sa karaoke, ngunit abala ito sa kanyang mga kaibigan. Iniwan na siya ng kanyang mga tropa para umuwi at hinabol sila ni Jun. Pagkatapos nito, lumapit si Yuka kay Jun at hiniling na magpalipas sila ng oras nang magkasama pagkatapos ng klase. Habang si Nene naman na naghihintay na makasabay si Jun pauwi ay nakita silang magkasamang umalis. Hindi makapaniwala si Nene sa kanyang nakikita.
Matapos malaman na magkasintahan na ang dalawa, nagsimula siyang umiyak at patakbong lumayas. Itinanong ni Jun kay Yuka kung saan siya nito dadalhin. Sumagot ang dalaga na sa isang lugar kung saan maaari silang gumawa ng maraming masasayang ingay ng magkasama, na siyang pangarap ng lalaki. Nagtungo sila sa isang karaoke. Doon ay sinimulang alalahanin ni Jun ang mga itinuro ng kanyang master na si Shin, habang natitigilan siya sa pag-iisip kung kakanta ba siya ng mga rock song o ng mga kanta ni Ariana Grande. Pumasok naman si Yuka dala ang mga inumin sabay dumaan patungo sa upuan nito. Nagsimulang pagpawisan ng malapot si Jun at nag-ilusyon na naman ng kakaibang senaryo. Nahimasmasan siya at nakitang kumakanta at nagpapakasaya si Yuka. Nagpanik siya dahil ang lahat ng kantang alam niya ay mga baduy na anime song na tiyak na magbibigay ng ik kay Yuka. Biglang napagtanto ni Jun na ang kinakanta ni Yuka ay isang awitin tungkol sa romansa. Nang pumili ito ng isa pang kanta na nagkataong isang anime song na alam ng lalaki, niyaya siya nitong magduet. Sa paglipas ng oras ay nagsimula nang mag-enjoy si Jun nang hindi iniisip ang kung ano-ano. Napansin niyang sinusubukan ni Yuka na ay relax siya kaya naramdaman niyang nagkakatoto ang mga itinuro ni Shin. Dahil sa matinding init ay nagtanggal si Yuka ng isang patong ng damit, na tumiyupad sa propesya ni Shin tungkol sa mga couples na pumupunta sa karaoke. Hindi makapaniwala ang subconscious ni Jun sa kanyang nakikita. Biglang lumabas ang kanyang Chad na bersyon. Sinabi nito na dapat siyang magpakalalaki at tretuhin si Yuka bilang asawa, sa pamamagitan ng isang French kiss, bago ang kanilang bembangan. Sa totoong buhay, nagpa siya si Jun na kumilos. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa pagitan ni Yuka para humalik. Ngunit biglang tinanong sa kanya ng dalaga kung nagsipilyo na ba siya. Kaya, ito ang bumasag sa kanyang diskarte. Lumabas ng kwarto si Yuka na namumula dahil sa baho ng hininga ni Jun. Pagkatapos nito, dinalaw si Jun ng matinding pagsisisi. Ang kanyang kanal na hininga lang pala ang haadlang sa kanyang pagpapakalalaki. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yuka na nag-enjoy siya. Gusto raw niyang magkaraoke muli kasama ang lalaki. Habang nangyayari ito, palihim naman silang ini-stalk ng kaibigan ni Yuka na si Ran. Kinabukasan, binuksan ni Jun ang kanyang locker at nakakita ng isang love letter. Nagsasabi itong hihintayin siya, nang sumulat sa likod ng paaralan. Naroon din ang kanyang mga kaibigan na nagsimulang umiyak. Nagtaka sila kung sinong babae ang sapat ang katangahan para mag-iwan ng sulat sa kanya. Hinimok nila si Jun na alamin kung sino ito. Ngunit naramdaman ni Jun na dapat muna niya itong sabihin kay Yuka. Binaluktot ni Shin ang kanyang pag-iisip sa pagsasabing magagalit si Yuka, kung babaliwalay niya ang sulat ng iba. Naniwala naman si Jun sa kanila. Nang makipagkita siya sa babae, nagulat siya nang makitang si Ran pala ito. Agad lumapit si Ran at inamoy-amoy siya. Mabilis nitong nalaman na loser pa rin si Jun na ikinagulat ng lalaki. Sa sobrang lakas ng tibok ng puso ni Jun ay naririnig na ito ni Ran. Itinulak ng dalaga ang kanyang malalaking bola at sinimulang haplosan si Jun. Sinabi nitong aalisin niya ang katorpehan ng lalaki, at lalamunan ang kanyang itlog. Kinaban si Jun at napaupo sa sahig. Lalong ginalingan ni Ran at umupo sa ibabaw niya para akitin siya. Biglang sumulpat si Yuka at inakusahan sila ng pagtataksil. Sinubukan ni Jun na magpaliwanag, ngunit iginalaw ni Ran ang kanyang balakang para mawalan ng pokus ang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila naging kalmado si Yuka sa buong sitwasyon. Hiniling pa niya kay Ran na magsalitan sila, na lalong nagpalito kay Jun. Matapos ang biro, tuluyang ipinakilala ni Yuka si Ran bilang matalik na kaibigan. Sinimulan namang paglaruan ni Ran ang bola ni Yuka, na nagdulot ng kapansin-pansing ungol mula sa dalaga. Nakatayo lang si Jun pati ang talong, habang nanonood sa dalawang babae na parang isang tutang nakakita ng buto. Ito ang nagpabalik sa wisyo ni Yuka kaya hinayla si Jun pauwi. Pinalalahanan din niya ang lalaki na mag-ingat sa tahong ni Ran. Sa bahay, nakatanggap si Jun ng text mula kay Yuka na nag-aanyaya sa kanyang lumabas kasama si Ran. Kinabukasan, magkakasama silang tatlo na namasyal. Patuloy na nanggugulo si Ran para hindi masyadong makapaglambingan ang magkasintahan. Kinalaunan ay nakasalubong nila si Nene. Biglang naiyak ang kababata nang mapagtantong hindi siya isinama ni Jun sa kanyang bagong harem. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa isang tindahan ng damit.
Nagsimula silang tumingin ng mga pambabaeng kasuotan. Hiningi ni Yuka ang opinyon ni Jun tungkol sa dalawang damit na napili niya. Habang nag-iilusyon naman ang lalaki kung paano ito isusuot ng dalaga para sa kanya, pumili si Jun ng isang opsyon. Ngunit sumingit si Ran at sinabing ang isa ang mas bagay kay Yuka. Nagsuot si Yuka ng isang napakagandang kasuotan sa harap ni Jun. Naging dahilan ito upang matulala ang lalaki at mawalan ng mga salita. Hiningi ni Yuka ang kanyang opinyon, ngunit ang tanging tinitingnan ni Jun ay ang malalaking bola nito. Ikinagalit ito ng dalaga. Pagkatapos ng eksenang iyon, may ilang mga lalaki na lumapit at nambastos kay Yuka. Nangako pa ang mga ito na bibigyan siya ng masayang oras. Sinubukan ni Jun na pumapel at magpakakol na boyfriend para patigilan sila. Ngunit sa halip na magtagumpay ay binugbog lang siya at pinatumba ng mga bastos. Doon ay sumingit si Ran. Sinabihan niya ang mga tarantado na siya na lang ang mag-isang haharap sa kanilang dalawa, at pumayag naman ang mga ito. Matapos ang pangyayari, umuwi si Jun na tila asong bahag ang buntot dahil sa kaawa-awang pagtatangka na protektahan ang kanyang girlfriend. Bigla na lang, nakita ni Jun na naghihintay pala si Ran sa harap ng kanyang bahay. Pinuri siya nito sa pagsubok na ipagtanggol sila, bago tuluyang umamin na gusto niya si Jun. Hinayla ni Ran si Jun papasok sa loob ng bahay nito at kumuha ng inisyatiba. Umupo siya sa kandangan ng lalaki at sinimulan siyang akitin na dambahin siya para tuluyang maiwaksi ang kanyang pagkabirhen. Sinabi niya na ibibigay niya ang mga bagay na hindi kayang ibigay ni Yuka. Nagsisimula ng bumigay si Jun habang patuloy ang pugiling ni Ran sa ibabaw niya. Ngunit biglang naalala ni Jun ang masayang mukha ni Yuka kaya itinulak niya si Ran sa sahig. Sinabi niya rito na hindi lang siya isang simpleng talunan na naghahanap ng swerte. Siya ay isang lalaki na gustong isuko ang kanyang pagkabirhen sa kanyang mismong girlfriend. Nagalit si Ran at itinulak siya sa sahig. Sinabihan niya ang lalaki na ilayo ang kanyang kargada kay Yuka. Sinimulan din niyang itanong kung bakit ba si Yuka ang pinili nitong i-date sa simula pa lang. Tumanggi si Ran na magpatalo sa kanya. Doon napagtanto ni Jun na may nararamdaman pala si Ran para kay Yuka at hindi para sa kanya. Biglang sumulpat si Yuka at inakusahan silang nagtataksil dahil hindi niya narinig ang huling bahagi ng usapan. Isinalba ni Ran ang sarili sa pagsasabing sinusubukan lamang niya ang katapatan ni Jun. Naniwala naman si Yuka at sinabihan si Ran na suportahan ang relasyon nila. Sinabi rin ni Yuka na mahal niya si Jun, kaya naman naiyak si Ran habang humihingi ng paumanhin. Kinabukasan, sinabi ni Ran kay Jun na hindi pa rin niya sinusuportahan ang relasyon ng dalawa. Binalaan niya ang lalaki na itikom ang bibig tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Yuka. Habang nangyayari ito, lihim palang nakikinig sa kanila si Yui. Hindi siya makapaniwala na makikipag-date si Jun sa ibang tao. Lumabas na si Yui ay isang narsistikong babae na nag-iisip na ang mundo ay umiikot lamang sa kanya. Noong una niyang makilala si Jun, itinuri niya lamang itong parang isang aso. Samantala, nasa loob ng kanyang kwarto si Jun at nag-aaral tungkol sa mga gal. Inaalam niya ang iba't ibang uri at kultura ng mga ito sa ngalan ng siyensya. Doon ay nakatuklas siya ng isang channel ng isang narsistikong gal streamer na nagngangalang Bo. Nagsasalita ito tungkol sa pagpaparusa sa isang mayabang na lalaki na mayroon siyang crush. Kinabukasan, nakikipagpalitan ng bati si Yui sa ibang mga estudyante. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, itinuturing niya lang ang mga ito bilang kanyang mga alipin. Pagkatapos ay pumasok si Jun at nakipag-bonding sa mga tropa niya. Sinimulang pag-usapan ni Kigo ang isang cute na girl streamer na nahanap niya. Nagsimula silang maglaway at matulala sa ganda nito. Napansin ni Jun na ito rin ang babaeng pinanood niya noong isang araw. Sumobra pa si Shin sa pamamagitan ng pagtawag dito bilang isang anghel na may bighani ng isang nakaranas na gal. Naramdaman niya na tila nakatagpo na niya ito noon. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng lakas ng kanyang utak para maalala ngunit nabigo siya. Samantala, pinapanood sila ni Yui mula sa malayo. Kinalaunan sa recess, kumakain ng tanghalian si Jun kasama si Yuka. Nagsimula siyang mag-ilusyon ng mga malanding kaisipan. Iniisip niya na maglalagay si Yuka ng isang strawberry sa bibig nito at direktang isusubo sa kanya. Ngunit nasira ang kanyang imahinasyon dahil naroon din si Ran kasama nila. Sinabi ng dalaga sa talunang loser na itago na lang ang kanyang mga iniisip sa sarili niya.
Tiningnan ni Jun si Ran pagkatapos ng mga nangyari, at si Ran naman ay tila nakikipag-away sa kanya sa pamamagitan ng matatalas na titig. Biglang sumulpat si Yui para gambalain ang kanilang tanghalian at nakiusap na hiramin muna si Jun. Ngunit sinabihan siya ni Ran na kumain ng tae at lumayas. Humingi ng paumanhin si Yui at naglakad paalis, ngunit nagsimula siyang ngumiti ng mapanlinlang bago muling isuot ang kanyang maskara. Itinanong ni Ran kay Jun kung may kinalaman ba ito kay Yui, at sumagot si Jun na wala. Gayunpaman, nakakaramdam ng masamang kutob si Ran tungkol kay Yui. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Yuka kay Jun na makikipag-bonding muna siya sa kanyang mga kaibigan kaya naman nalungkot ang lalaki. Bigla namang sumulpat si Yui sa likuran niya at sinabing matagal siyang naghintay para makaugnayan ito. Sinabi niya na humingi ng tulong ang guro sa kanya. Umaasa siya na magiging alipin niya si Jun para tulungan siyang magbuhat ng mga bagay. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa isang kafe at naguluhan si Jun dahil sa pag-aakalang may kukunin silang mga kagamitan. Nagsimulang maghinala si Jun na iniiwasan lang ni Yui ang kanyang responsibilidad, na nagpaalala sa kanya sa isang uri ng gal na tinatawag na serious gal. Pagkatapos, tumayo si Yui at lumipat sa upuan sa tabi niya. Sinabi niyang walang tao sa kafe at isiningit ang kanyang mga binti sa pagitan ng mga hita ni Jun. Idinagdag pa niya na umalis ang may-ari ng kafe kaya maaari silang gumawa ng kahit gaano kalakas na ingay. Nagsimulang dilaan ni Yui ang kanyang leeg, ngunit lumabas na ang lahat ng ito ay isa lamang palang daydreaming ni Jun. Itinanong sa kanya ni Yui kung totoo bang nagde-date sila ni Yuka, at pilit na sumagot ng oo ang lalaki. Sinabi ng dalaga na hindi niya inaasahan na ang isang katulad ni Jun ay makikipag-date sa isang linta na tulad ni Yuka. Kinalaunan ng gabi, ginagawa ni Shin ang kanyang karaniwang ritual ng panonood ng mga girl streamers. Pinapanood niya si Bo na nagsasalita tungkol sa kung paanong ang kanyang alipin ay nakikipag-date sa isang linta maliban sa kanya. Habang patuloy na nanonood, napagtanto niya kung sino talaga si Bo at agad na kumuha ng screenshot. Kinabukasan, sinubukan ni Jun na batiin si Yuka, ngunit pumasok si Yui. Ipinatong nito ang braso ni Jun sa kanya at nanggulo sa dalawa na siyang nagdulot ng selos kay Yuka. Nagtatago naman sa likuran nila si Shin na palihim na itinoon ang camera para i-record ang mukha nito. Pagkatapos ng klase, ipinatawag ni Shin sina Minoru at Kigo upang mag-usap tungkol sa isang lihim. Una ay ipinakita niya ang larawan ng girl streamer na si Bo at sinabing kilala niya kung sino ito. Nagsimulang mauho ang mga lalaki at nakiusap na ipakilala ito sa kanila, ngunit pinakalma sila ni Shin. Sinabi niyang kilalang-kilala na nila kung sino ito. Ipinakita niya ang magkatabing paghahambing ng larawan ni Bo at Yui. Napagtanto ng mga lalaki na tugmang-tugma ito, ngunit may mas matindi pang patunay si Shin. Naglabas siya ng isang recording ni Bo, na nagsasabing sana magtawas na ang tatlong amoy ang hit na kaklase nila, dahil nakakasawa na. Doon nila napagtanto na silang tatlo mismo ang tinutukoy nito. Biglang sumali si Ran sa usapan at rumesbak para pilitin silang ibahagi ang kanilang mga nalalamang impormasyon sa kanya. Pagkatapos ng klase, patuloy pa rin si Yui sa pang-aabala kina Jun at Yuka. Muling nakiusap si Yui kay Jun na tulungan siya sa isang bagay, sabay hila sa kamay ng lalaki patungo sa isang lugar. Pumunta sila sa rooftop kung saan walang ibang tao. Doon ay nagsimula ng maging kainahinala ang mga kilos ni Yui. Tinanong siya ni Jun kung saan ba ito magpapatulong, ngunit bigla siyang binanatan ng Riz ni Yui. Sinabi ng dalaga na hindi na niya kaya at kasalanan ni Jun kung bakit lagi niya itong naiisip araw-araw. Lumapit siya ng husto kay Jun. Dahil sa kahinaan ng loob ng lalaki ay nagsimula na naman itong bumigay sa tukso. Pagkatapos ay umamin si Yui na gusto niya si Jun. Pinapipili niya itong makipagwalwal at makipaghiwalay kay Yuka para maging boyfriend niya, sabay banat pa ng pang-akit na maaari nitong sipsipin ang kanyang mga daliri sa paakinalaunan. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpakalalaki si Jun at tinanggihan si Yui gamit ang katagang si Yuka ang tunay niyang mahal. Dahil dito, tuluyang nawala sa sarili si Yui sa sobrang galit at tinawag siyang aso. Hindi niya matanggap ang katotohanan na binaliwala at tinanggihan siya ng isang talunang tulad ni Jun, kaya sinabihan niya ang lalaki na dapat lang itong magpaypay ng buntot sa kanya. Upang maibalik si Jun sa kanyang kontrol, inilabas niya ang kanyang alas at ipinakita ang kanyang telepono na naglalaman ng video ng kanilang pag-uusap sa kafe.
Lumabas na palihim niyang ini-record ang kanilang munting date. Pinaplano na niya itong gamitin bilang blackmail para ipakita kay Yuka, maliban na lang kung makikipaghiwalay si Jun at makikipag-date sa kanya para mabura ang video. Ngunit biglang sumulpat na parang mga bayani si Ran at ang mga tropa niya sabay porma na parang mga karakter sa JoJo. Maringal silang bumaba at sinabi ni Ran kay Yui na kanina pa sila nakikinig sa kanilang usapan. Sinabihan sila ni Yui na lumayas, ngunit hinarang siya ni Ran ng mukhaan para ilagay sa tamang pwesto. Lumapit si Ran kay Yui at sinabihan itong wala siyang iba kundi isang flat na bola na kailangang kumain ng damo. Sabay bulong niya na alam niya ang sekreto nito bilang ang streamer na si Bo. Ang pagbubunyag na ito ang nagdulot ng matinding panginginig sa takot kay Yui. Bumigay si Yui at isinuko ang lahat ng kanyang ebidensya kay Jun bago naglakad paalis lampas sa mga tunay na MVP na walang iba kundi ang tropa ng mga degenerates. Pagkatapos nito, sumulpat si Yuka para yayain si Jun na magkasabay silang umuwi. Kinalaunan ay tinanong niya ang nobyo tungkol kay Yui. Tinitiyak naman ni Jun na walang kwenta ang dalaga sa kanya, ngunit sinabi ni Yuka na hindi siya nag-aalala dahil alam niyang patay na patay ito sa kanya. Kinagabihan, napanaginipan ni Jun na nasa kwarto niya si Yuka para gisingin siya at asikasuhin ang kanyang morning wood. Sinubukan niyang pisilin ang mga bola nito ngunit laking gulat niya nang magising sa katotohanan. Iba palang lobo ng babae ang kanyang napipisil sa totoong buhay. Nagpanik si Jun sa biglaang takbo ng kwento lalo na't hindi niya nakikilala kung sino ang babaeng ito. Tinanong niya kung sino ito, ngunit nagsimula itong magsalita ng wikang tila alien habang sinusubukang umasta na parang isang gal. Hindi naman maunawaan ng lalaki kahit isang salita. Dahil dito, lalong ginalingan ng babae ang pagsasalita ng malagal na lalong nagpalito kay Jun. Napaatras ang babae at inaming siya pala si Nene, na ikinagulat ni Jun dahil sa kakaiba nitong pananamit. Kinalaunan sa kanilang paglalakad patungong paaralan, ipinit ni Nene ang braso ni Jun sa kanyang malalaking bola kaya nag-aalala ang lalaki na baka iba ang isipin ng mga tao. Biglang sumulpat ang mga tropa para batiin siya. Si Minoru na tila may kakaibang hilig ay nagsimulang maglaway nang makita si Nene. Tinanong niya si Jun kung sino ang kasama nito. Kaya, ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang kababata ni Jun na mas bata ng 1 taon, dahilan upang mawalan ng interes si Minoru. Lumapit naman si Shin kay Jun para utusan itong bawasan ang kanyang pagiging chad. Nakiusap naman si Kigo na ipakilala ito sa kanila, ngunit sinabi ni Jun na walang masama sa pagsabay sa kababata. Kahit na ang totoo ay nakabaon na ng 4 na pulgada ang kanyang braso sa pagitan ng mga bola nito. Sumang-ayon si Nene at mas lalo pang ibaon ang braso ni Jun. Nang sabihin ng lalaki na itigil ito ay iginiit ni Nene na sinasadya niya talaga iyon. Sa paaralan, humingi ng paumanhin si Yui na nagbabalik sa dati niyang anyo tungkol sa mga nangyari. Nakiusap siya na huwag ipagsabi sa iba na niyaya niya itong mag-date. Tinitiyak naman ni Jun na itatago niya ito, kaya naman natuwa si Yui sa pag-aakalang nauton na naman niya ang lalaki. Subalit biglang naamoy ni Yui ang halimuyak ng ibang babae kay Jun. Sakto namang sumulpat si Nene para ayain ang lalaki na magpasama pauwi. Tumanggi si Jun dahil plano niyang sumabay kay Yuka, na naging dahilan upang magwala si Nene sa galit. Nagalit din si Yui nang makita ang bagong babae at napansin ito ni Nene. Sinimulan niyang asarin si Yui na aagawin niya sa kanya si Jun at biniro na baka maging matanda at urong din ito katulad niya. Sinubukan silang patigilan ni Jun ngunit sumobra si Nene, sa pamamagitan ng pagtawag kay Yui na isang flat na papel, na may ugali ng isang binalatan na patatas. Dahil dito ay nagsimulang mag-ipon ng galit na chakra si Yui para gumanti. Ngunit tinawag siya ng kanyang kaklase para bumalik sa silid kaya naman tumakbo siya pabalik sabay tapak sa paa ni Jun. Sa loob ng klase, tila ba naubos ang kaluluwa ni Jun pagkatapos ng lahat ng character development na kanyang nararanasan. Napansin ni Yuka ang kanyang malungkot na mukha. Tinanong niya kung ano ang problema at ipinaliwanag naman ng lalaki ang krisis na kanyang kinakaharap. Niyakap siya ni Yuka at niyayang lumabas para magpakasaya sa darating na weekend upang maalis ang kanyang mga isipin. Pinapanood naman sila ng mga tropa ng may selos. Nagtatanong sila kung bakit sa dinami-rami ng tao ay kay Jun ibinigay ng mga Diyos ng anime ang sikretong katas ng swerte. Kinalaunan sa tanghalian, kasama nina Jun at Yuka si Ran.
Isinubo ni Yuka ang isang buong tinapay sa bibig ni Jun para ipadama sa kanya ang pakiramdam kapag lumalamon hanggang sa lalamunan. Naramdaman ni Jun ang lubos na kaligayahan sa pagkakaroon ng isang napakagandang girlfriend. Ngunit ibinalik siya ni Ran sa kanyang pwesto bilang isang talunan. Napagtanto ni Jun na nananatili pa ring karibal si Ran. Iniisip naman ng huli sa sarili na mas malaki pa ang kanyang mga daliri kaysa sa hotdog ng lalaki para mapaligaya si Yuka. Biglang sumulpot si Nene at ipinit ang kanyang mga bola kay Jun matapos niya itong hanapin, sabay bigay ng mga cookies at dila sa pisngi ng lalaki. Nagseselos namang nanunood si Yuka sa kanyang lalaki na dinidilaan ng ibang babae. Nagsimulang mag-ilusyon si Jun na iiwan siya ni Yuka dahil sa pagiging mahinang aso niya, at bubugbugin siya ni Ran hanggang sa maging pulbos bago tuluyang agawin si Yuka sa kanya. Pagkatapos nito, napagtanto ni Yuka kung sino si Nene na akala niya noong una ay nakababatang kapatid ni Jun. Ipinakilala ni Yuka ang sarili bilang girlfriend at magiging ina ng mga anak ng lalaki sa hinaharap. Ngunit nilate siya ni Nene gamit ang kanyang malagal na accent. Hindi naunawaan ni Yuka ang sinasabi nito kaya napagtanto ni Nene na kakaiba nga ang kanyang pagpapanggap bilang isang gal. Nagsimulang mag-isip si Nene kung ano ang mayroon siya na mas hihigit pa kay Yuka. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Sinabihan niya si Yuka na yumuko. Biglang ipinit ni Nene ang kanyang malalaking bola sa harap nito para ipakita ang kanyang dominasyon. Ngunit sa halip na matakot ay natuwa pa si Yuka nang makita ang laki ng mga pakwan nito. Hiniling niya kay Ran na bigyan siya ng bahagi ng kasiyahan. Ikinagulat naman ito nang huli nang magpasyang sumali si Ran para sa isang three-way na pikpaykan ng unan. Nagsimula silang magbunuan sa pamamagitan ng pag-ipit at pagtulak ng kanilang mga bola sa isa't isa. Ang tagpong ito ay nagbigay biyaya sa mga simpleng nilalang na tulad natin na masaksihan ang napakagandang tanawin habang nagpapakasaya ang mga kababaihan. Naisip niya sa sarili na ang nasasaksihan niyang tagpo ay may kakayahang magpatigil sa lahat ng gulo at magdala ng kapayapaan sa mundo, gamit ang labanan ng malalaking pakwan bilang pundasyon. Samantala, naging kampante si Nene sa kanyang sarili at umatras mula sa pakikipag-away sa mga babae. Sinabihan niya si Yuka na ang tanging dahilan kung bakit nakikipag-date ang isang magandang chicks na tulad nito sa isang lampa na katulad ni Jun ay dahil gusto niya lang itong gamitin, re-retraten, at iwanan kinalaunan. Subalit sinabi ni Yuka kay Nene na bagamat lampa si Jun, mayroon itong mga kahanga-hangang katangian na sapat para magkaroon ng girlfriend. Dagdag pa niya, dapat ay mas alam iyon ni Nene kaysa sa kahit sino. Napahiya at nailagay sa kanyang pwesto si Nene kaya naman patakbo itong lumayas habang umiiyak. Kinagabihan, pinapanood ni Jun ang live stream ni Yui habang iniisip sa sarili na kailangan niya pang mag-aral ng husto tungkol sa mga gal. Kinalaunan, biglang sumulpot si Nene sa kanyang kama at pamatong sa kanya nang walang kasuutan. Ipinatong niya ang kamay ni Jun sa kanyang malalaking bola at sinabing ito lamang ang tanging bagay kung saan siya magaling. Nagmakaawa siya na tirahin ni Jun at inakit ang lalaki gamit ang kanyang naglalakihang pakwan, sabay bulong na gusto niyang gawin siyang isang ganap na babae, habang dinidilaan ang kanyang tenga. Ipinatong din ni Nene ang kanyang kamay sa talong ng lalaki, na siyang naging dahilan upang magising ang tinatagong mabangis na hayop ni Jun. Dito ay nagsimulang mag-away ang dalawang personalidad sa utak ni Jun, ang kanyang Chad na bersyon at ang kanyang Simp na bersyon. Inilabas ng Simp Jun ang kanyang dambuhalang hotdog habang ang Chad Jun naman ay nagpakita ng landas ng pananatiling tapat kay Yuka. Nag-transform si Chad Jun bilang isang Super Saiyan at nakipagbuno ng matindi laban sa Simp Jun. Sa pamamagitan ng kanyang mga naglalakihang atake, nagtagumpay si Chad Jun na patumbahin at talunin ang Simp Jun. Dahil dito, napagpasyahan nila na mananatiling tapat si Jun na isuko lamang ang kanyang pagkabirhen kay Yuka at wala nang iba pa. Tinubuan ng kumot ni Jun ang katawan ni Nene at sinabihan itong hindi siya isang simp. Sinabi sa kanya ni Nene na gusto niyang dambahin siya nito, ngunit tumanggi si Jun. Ipinaliwanag niya na hindi niya gagamitin ang nararamdaman ng dalaga para lamang sa sarili niyang kaligayahan. Ayaw ni Jun na makitang malungkot si Yuka, kaya naman napaiyak si Nene habang naalala ang nakaraan. Naalala niya noong sabihin niya kay Jun na magiging asawa niya ito balang araw at tinanggap naman ng lalaki ang kanyang panukala. Pagkatapos nito ay muling isinuot ni Nene ang kanyang mga damit at lumayas sa kwarto. Kinabukasan,
Tinanong ni Yuka si Jun kung ano ang problema habang ipinipat ang kanyang katawan sa lalaki, ngunit hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Jun. Dahil dito, isiniksik ng dalaga ang ulo ng lalaki sa kanyang malalaking pakwan at sa wakas ay nakuha ang reaksyong hinahangad niya. Bigla namang sumulpot si Nene at nagpahayag ng gulo at digmaan laban kay Yuka. Sinabi niya na magiging mas cool na gal siya kaysa rito upang tuluyang agawin si Jun pauwi. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakita ni Shin kay Jun ang tungkol sa King's Game at hinimok itong gamitin ang laro para mas mapalapit kay Yuka. Nagmungkahi sila ng ideya na laruin ang King's Game kasama si Yuka at ang mga kaibigan nito sa bahay ng dalaga. Sa pamamagitan nito, mamanipulahin nila ang laro para makuha ni Jun ang anumang gusto niyang gawin kay Yuka. Kinalaunan sa tanghalian, abala si Jun sa pag-iisip kung paano siya makakapunta sa bahay nito. Tuluyan niyang nabalewala si Yuka na naging dahilan upang magalit ang dalaga dahil hindi ito nakikinig sa kanyang sinasabi. Sinabi ni Yuka na dapat silang gumawa ng bagay ng magkasama para sa summer break. Dahil dito, nag-ipon ng lakas ng loob si Jun at tinanong kung maaari ba siyang pumunta sa bahay nito pagkatapos ng klase. Ikinagulat ito ni Yuka. Nagsimulang kabahan ang dalaga sa kung ano ang maaaring mangyari kaya pumayag ito. Nagsimula na rin siyang mag-isip kung anong mga posisyon ang kanilang gagawin, ngunit sinira ni Jun ang magandang mood nang sabihing gusto niya ring mag-imbita ng ibang tao. Nagtaka si Jun kung bakit nagalit ang dalaga dahil sa sobrang manhid ng kanyang utak para basahin ang sitwasyon. Kinalaunan, nalaman nila na hindi muna didiretso si Naran at ang iba pa sa bahay ni Yuka. Nag-ilusyon si Jun, sa kanyang isip, nagsisimula ng magtanggal ng damit si Yuka para ipakita ang hubad na katotohanan, sabay alok na maglag-ari muna sila. Habang nagde-daydream, nagmukhang baliw na pasyente si Jun na naging dahilan upang matakot ang mga tao sa paligid niya. Sumulpat si Yui at sinimulan siyang intindihin. Tinanong niya kung bakit ito nanginginig na parang isang masayang bulate. Ipinagtapat naman ni Jun ang kanyang plano na makikipag-bonding sa iba sa bahay ni Yuka, kaya nagpanggap na tanga si Yui para maimbita rin siya. Sinabi ni Yui na bakante ang kanyang oras para sa araw na iyon. Dahil hindi makakuha ng pahiwatig si Jun, nagtaka pa siya kung bakit paulit-ulit nitong sinasabi na libre ito, hanggang sa tuluyan niya na nga itong inanyayahang sumama. Pagkatapos nito, sumulpat si Yuka. Nang sabihin ni Jun na isinama niya si Yui, lalong na si Yuka dahil ang gusto niya lang naman ay ang makasama ang lalaki ng silang dalawa lang. Sa bahay ni Yuka, naghihintay si Jun sa labas ng kwarto nito na parang isang tapat na aso. Sinabi sa kanya ni Yuka na magpapalit muna siya ng damit. Idinagdag pa niya na maaari naman siyang sumilip kung gusto niya, sabay asar kay Jun na wala itong sapat na lakas ng loob para silipin siya. Matapos marinig iyon, muntik na nga siyang sumilip ngunit tapos na palang magpalat si Yuka at pinapasok na siya sa loob. Namangha si Jun sa sobrang linas ng kwarto ng dalaga. Sinabihan siya ni Yuka na huwag malikot ang mata dahil baka mahanap nito ang kanyang lihim na taguan ng mga laruan, kaya umupo na lamang si Jun sa tabi niya. Sinimulan niyang handgun ang mga hubog ni Yuka sa kabila ng kasuotan nito lalo na ang kanyang magagandang bola. Gayunpaman, sinabihan siya ni Yuka na itigil ang kitititig sa kanyang mga pakwan. Itinanong ng dalaga kung ganoon ba niya kagusto ang kanyang mga marshmallow sabay akit sa lalaki na gumawa na ng hakbang. Doon napagtanto ni Jun ang kanyang katangahan sa pag-imbita ng ibang tao dahil ito na sana ang malaking pagkakataon niya para makakatikim ng swerte. Lalapit na sana siya para galawin ang mga pakwan nito ngunit bigla siyang naharangan ni Naran at ng iba pa na kada rating lang. Tinanong ni Ran si Yuka kung ano ang balak nilang gawin ng magkasama. Sumagot si Yuka na inaasar niya lang si Jun dahil alam niyang wala naman itong lakas ng loob na gumawa ng anuman sa kanya. Ginamit naman ni Nene ang pagkakataon para ipit ang sarili niyang mga bola kay Jun, habang si Yui naman ay bigla na lang siyang sinuhulan ng tuhod sa mukha ng walang dahilan. Tinanong ni Ran si Yui kung bakit ba ito naruroon sa simula pa lang. Sinabihan siya ni Yui na huwag manghimasok, na lalong nagpadagdag ng init sa usapan. Kinalaunan ay dumating ang mga kalalakihan, na ikinagulat ng lahat dahil sa kanilang mga napiling kasuotan. Proud na proud si Shin habang nakasuot ng Kirito costume. Samantalang si Kigo naman ay nagmukhang isang bugaw na sikat sa mga desperadong matatanda na nag-aakalang hip pa sila. Si Minoru naman ay nagmukhang pasok na pasok sa hit list ng FBI.
Matapos ang kanilang pagpapakilala, nagmungkahi si Shin ng isang espesyal na laro na maaari nilang laruin. Naglabas si Shin ng mga patpat at ipinakilala ang King's Game. Dahil sa matalas na hinala ni Yui, inakusahan niya ang mga ito na may balak na gumawa ng mga dirty bagay habang naglalaro. Ang hinalang ito ang nagdulot ng takot sa mga lalaki dahil baka mabunyag ang kanilang maitim na plano. Kinumbinsi naman sila ni Shin na sila ay mga mabubuting bata na may malilinis na kaluluwa, ngunit hindi pa rin naniwala ang dalaga. Nakita naman ni Nene ang pagkakataon na gumawa ng mga dirty bagay kay Jun kaya naman sinuportahan niya ang laro. Ganoon din ang ginawa ni Ran dahil gusto niya namang matikman ang sariling katas ni Yuka. Si Jun naman ay nag-aalala na baka mauwi ito sa isang matinding kapahamakan. Nagsimula na nga ang laro at si Kigo ang naging king sa unang round sa pamamagitan ng pandaraya. Inutusan niyang sampalin ng number 2 ang number 5. Kaya wala namang awang sinampal ito ni Ran. Nakahinga ng maluwag si Jun dahil hindi gumawa ng bastos ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sinabi sa kanya ni Shin na may iba pa siyang plano. Sa sumunod na round, si Yuka naman ang naging king. Inutusan niya ang number 1 na magpakilala na parang isang sanggol. Dahil numero ni Yui ito, biglang nanggatog sa hiya si Yui. Pero pilit pa rin siyang nag-baby talk para magpakilala. Natawa sina Yuka at Ran sa kanyang kapilyuhan. Sina Shin at Kigo naman ay napangiti ng nakakaloko. Dumating ang ikatlong round, at si Yui ang naging king. Inutusan niya ang number 6 na pumorma na parang isang macho dancer. Lumabas na si Nene pala ito. Walang kiming binuksan ni Nene ang mga butones ng kanyang damit. Ipiniit niya ang malalaking bola para pumorma sa harap mismo ni Jun. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang tingin nito, na siyang nagpahina na naman sa tuhod ni Jun. Hinayla siya pabalik ni Yui, habang sinabihan naman ni Yuka si Jun na kumalma. Patuloy ang laro at lalo pa itong naging magulo at kapana-panabik bawat segundo. Pagkatapos nito, gumawa ng plano sina Shin at Kigo para sa susunod na round. Gusto nilang mapilitang maghalikan sina Jun at Yuka. Ipinakita ni Shin ang daye sa patpat, para matiyak na si Jun ang magiging king at makakahalik kay Yuka. Ngunit nagsimula ang pag-alinlangan ni Jun kung tama bang kunin ang halik ng girlfriend sa pamamagitan lang ng laro. Sa susunod na round, si Shin ang naging king. Inutusan ni Shin na halikan siya ng number 1, ang number 2 naman ay bibigyan ng French kiss ang number 3, tumanggi ang mga babae sa kanyang utos. Subalit laking gulat niya nang lumabas na ang mga numero ay napunta pala sa kanilang mga kalalakihan. Doon napagtanto ni Shin na naduwag si Jun. Binago ng lalaki ang kanyang numero sa huling sandali, dahil ayaw nitong madampian ng mga tuyot na labi ng mga lalaki ang mga babae. Dahil dito, humagulgol sa matinding trahedya si Shin. Itinulak ni Yui si Jun na halikan ang umiiyak na si Shin. Si Minoru naman ay walang pag-aalinlangang dinampian ng French kiss si Kigo, habang iniisip ang hirap ng mga babae. Pagkatapos ng laro, lupaypay ang mga kalalakihan sa kanilang ginawa. Lalo namang naging malapit ang mga kababaihan matapos mapanood ang palabas. Lumapit si Yuka kay Jun at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Binuksan niya ang usapan tungkol sa summer break at inanyayahan ang lahat na mamasyal ng magkakasama. Sinabi ni Nene at Jun na wala silang pera. Dahil dito, nagmungkahi si Yuka na maghanap silang lahat ng trabaho ng magkakasama. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin makapaniwala ang mga lalaki na makakasama nila ang mga nagbabagang chicks sa summer. Pinag-usapan nila kung paano kumita ng mabilis nang hindi na kailangang magbenta ng litrato ng kanilang mga paa sa internet. Sinabi ni Shin na may perpektong trabaho siya para sa kanila. Siya at si Kigo ay magtatrabaho sa isang anime shop dahil pareho silang hardcore na otaku. Si Minoru naman ay magbabantay sa isang daycare. Iminungkahi niya kay Jun na magtrabaho bilang kitchen staff sa isang cosplay cafe. Nagsimula na silang magtrabaho. Sa anime store, pinapawisan at pinahihirapan ni Shin at Kigo ang kanilang mga sarili. Nasa ilalim sila ng isang seryosong manager na nagpapatakbo sa kanila na parang mga kabayo. Samantala, pumasok naman si Jun sa cosplay cafe. Laking gulat niya nang salubungin siya ng mga babae na tinatawag siyang master. Lumabas na doon din pala nagtatrabaho ang buong barkada ng kababaihan. Tuwang-tuwa si Jun sa akal ang mas cool ito sa inaasahan niya. Bigla namang pumasok ang kanilang manager. Isang kakaibang lalaki ang bumati kay Jun at binati ito ng swerte sa bagong trabaho.
Nang magbukas ang kafe, nagsimula na ang trabaho ng mga kababaihan. Isang customer ang nakiusap kay Yuka na lagyan ng magic spell ang kanyang pagkain para sumarap. Pabirong nagkunwari si Yuka na dinagdagan ito ng kanyang laway para sa extra flavor. Ganoon din ang ginawa ni Nene na naging dahilan upang tila himatayan ang customer sa sobrang kakyutan nito. Sa kabilang banda, nagsisilbi si Yui nang bigla itong madulas at matambas sa sahig. Ang pagbagsak na ito ay nagpakita ng kanyang panty at nagbigay ng libreng biyaya sa mata ng customer. Samantala, isang customer naman ang sadyang nagtapon ng inumin sa harap ni Ran para makuha ang pansin nito. Naglabas si Ran ng pamunas mula sa kanyang malalaking bola. Sinimulan niyang panasan ang mesa habang iginigiling ang kanyang mga pakwan sa mukha ng customer. Ang aksyong ito ang nagbigay sulit sa ibinayad nito. Sinabi ng customer na natapunan din ang kanyang binti sabay pakita ng kanyang nagtataasang tolde sa pantalon. Ngunit sinabi ni Ran na hindi sila nagbibigay ng ganoong klaseng serbisyo sabay bunot ng props na espada para bantang putulin ang kargada nito. Pagkalipas ng ilang araw, naging napakahusay na ni Shin sa kanyang trabaho sa anime store. Samantala, sa kafe naman, pumasok si Jun sa isang silid at aksidenteng naabutan si Yui na nagpapalit ng damit. Isa itong klasikong aksidente sa anime. Sinampal siya nito ng malakas na nag-iwan ng malaking marka sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagreklamo si Yui sa iba na may kakaibang hilig ang kanilang manager sa mga costume. Dahil sira ang aircon noong sumunod na araw, hindi matiis ni Yuka ang init. Uminom ito sa juice ni Jun, na naging isang indirect kiss. Nang ibalik sa kanya ang bote, carry pa sa bilis ang tibok ng puso ng lalaki. Nang arap siya na dilaan ang bote mula itaas hanggang ibaba. Ngunit biglang pumasok si Ran na naging dahilan upang mabitawan niya ang bote at natapakan pa ito. Ang pagkawala ng juice ay tuluyang bumasag sa kanyang puso. Sa anime store naman, na-promote si Shin bilang boss. Nagsimula siyang mag-utos sa mga tao na tila ba siya ang may-ari ng lugar, habang naguguluhan naman si Kigo kung paano ito nangyari. Lumipas ang mga araw at nagsumikap ang grupo na mag-ipon ng salapi para sa kanilang summer break. Sa kanyang kwarto, natulog si Jun habang iniisip na huling araw na niya bukas. Ngunit nakalimutan niyang may espesyal na kaganapan pala sa kafe. Kinabukasan, idinaos ang Book Girl Day. Sa araw na ito, magsuot ng costume ang mga babae at magbabasa ng mga kwento at dirty light novel sa mga customer. Kumuha si Yui ng isang libro at sinimulang basahin ito sa iba. Binasa niya ang kwento ng isang tumatakas na prinsesa na nakatagpo ng isang halimaw. Inakala niya na ito ay tulad ng Beauty and the Beast ngunit laking gulat niya nang matuklasang katulad ito ng madilim na kwento ng Goblin Slayer. Hindi matanggap ni Yui ang obra maestrang ito kaya pinuntahan niya ang manager para magreklamo. Binuksan naman ni Nene ang iba pang mga libro at nakitang ang mga ito ay mga hamak na bersyon ng mga dirty light novel. Sinimulang basahin ni Nene ang isa sa mga libro. Naglalahad ito ng kwento ng isang bayani na walang kapangyarihan ngunit nakakakuha ng lakas mula sa isang babaeng bayani. Ang kapalit nito ay ilang araw na supply ng kanyang katas ng pag-ibig, hanggang sa maging pinakamalakas na bayani ito sa buong mundo. Nag-blush at namula ng husto sina Jun at Yuka habang nakikinig kay Nene. Dahil dito, biglang inagaw ni Ran ang libro mula sa kanya. Binasa ni Ran ang sumunod na bahagi at nagsimulang sumigaw ng mga masasayang ungol na parang isang baka. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa tungkol sa bida ng libro na may kakayahang maglaho. Palihim itong pumapasok sa bahay ng kung sino-sinong lalaki para amuyin ang kanilang mga daliri sa paa habang ang mga ito ay natutulog. Habang nangyayari yon, natataranta si Yuka sa mga nababasa niya sa isa pang libro. Sa libro niya, ang bida ay may kasamang dalawang babae, kung saan salitan niyang rino-romansa ang mag-ina. Pinatigil na siya ni Jun dahil hindi na kaya ng utak niya ang ganoong klaseng obra maestra. Biglang dumating ang manager at nakipagtalo si Jun, ipinagtatanggol ang mga babae para hindi basahan ng libro ang mga bastos at mababahong lalaki. Pumasok si Yua at iniabot ang telepono dahil tumatawag ang may-ari. Humingi ng paumanhin ang may-ari sa telepono at sinabing kanselado na ang book reading event at babalik sa normal ang araw nila. Pinuri nilang lahat si Yua dahil sa pagliligtas sa kanila, habang si Ran naman ay nayayamot dahil gusto pa niyang magbasa ng mga librong yun. Matapos makuha ang kanilang sahod, umuwi na sina Jun at Yuka.
Sinabi ni Yuka sa kanya na napakagwapo nito habang ipinagtatanggol sila sa manager. Tinanong siya ni Jun kung ano pang trabaho ang gusto niyang subukan, at sinabi niyang hinding-hindi siya mag-o-OnlyFans, na bumasag sa puso nating lahat. Sinabi niya na gusto niyang magtrabaho sa karaoke o sa family restaurant, at gusto niyang kasama siya. Gusto niya marami pa silang gawin ng magkasama, tulad ng pagdiriwang ng Pasko at mga kaarawan, kung saan bibili sila ng regalo para sa isa't isa at magsusuot ng magkapares na damit. Bigla siyang huminto at sinabing, kahit kasama nila ang iba papuntang Dalampasigan, gusto niya ring pumunta sa isang lugar na silang dalawa lang. Sa Dalampasigan, handa na at excited ang mga lalaki na magpalipas ng araw kung saan ang mga babae ay nakahiga lang ng nakabikini at nababasa ng dagat. Dumating si Ran na suot ang kanyang asol na bikini, nakapit sa kanyang magandang balat na sunkissed. Sumunod sa likod niya sina Yua at Nene, na ipinapakita ang sarili nilang alindog. Lumapit si Nene kay Jun at idinikit ang kanyang malalaking pakwan para mabusog ito. Tapos, pumasok si Yuka na parang supermodel, kasama ang kanyang kumikinang na belet at nanginginig na mga pakwan. Isang biyaya sa ating mga mata kahit medyo ampo ang animation, habang si Jun naman ay napaibig na naman. Pagkatapos, sinimulan na nila ang araw at nag-agawan ang mga babae sa atensyon ni Jun. Pero nanalo si Yuka nang ayain niya itong maglaro sa dagat para magkasama silang mag-swimming. Nagtampisaw sila sa tubig, at tumalon si Nene sa likod niya para maramdaman niya ang malalambot nitong plushes. Habang nangyayari yon, ang mga lalaki naman ay nasa pampang at todo bantay habang hawak-hawak ang kanilang mga cellphone. Nagsimulang mag-beach volleyball si Jun at ang mga babae. Nakita ni Ran ang pagkakataon at pinalo ang bola ng malakas sa mukha ni Jun para maghari-harian. Pagkatapos, niyaya ni Ran si Yuka na maghanap ng pagkain, at umalis silang dalawa. Samantala, niyaya ni Nene si Jun na magmahjong o gumawa ng sandcastle, at sinabi ni Yua na hindi na sila bata, pero sumali rin sa huli. Nagsimulang tumalon-talon si Nene kaya niyanig ang kanyang mga melon, habang si Yua naman ay nakatayo lang sa takot dahil wala siyang birtod o biyaya ng kalikasan para gawin ang parehong bagay. Habang ginagawa ang obra maestrang sandcastle, napansin ni Jun na may mga lalaking kumakausap kina Yuka at Ran. Lumapit si Jun sa kanila at biglang nakaramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili. Nakita ni Yuka si Jun at iniwan ang ibang lalaki. Sinabi niya rito na iniligtas niya sila mula sa mga feeling gwapong lalaki at idiniit ang kanyang mga pakwan sa kanya, na nagdulot ng labis na pagka-excite kay Jun. Ginawa rin ni Ran ang parehong bagay para masandwich siya, na naging double pumpy bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanila mula sa mga estranghero. Tapos, hiniling ni Yuka kay Jun na tulungan siyang magpahid ng sun lotion at nakita ni Jun ang kanyang pagkakataon. Binuksan ni Ran ang kanyang bikini at hiniling na gawin din ang parehong bagay sa kanya, na ikinaselos ni Yuka. Ayaw magpatalo ni Yuka kay Ran kaya hinubad din niya ang kanyang bikini. Ang dalawang babae ay nakatopless na sa harap niya, at ang utak ni Jun ay hindi kaya ang pressure, dahil ang kanyang Little Johnny sins, ay nagwawala na sa loob ng kanyang pantalon. Nagsimulang magpahid ng makapal at malapot na lotion si Ran sa dalawang babae ng sabay. Nagsimulang gumawa ng mga tili ng tuwa at kilig sina Yuka at Ran na nagpadalisay sa ating mga tainga at kaluluwa. Samantala, ang mga lalaki ay nagpapalipas ng araw na walang kaparehas o single for life, pero may plano si Shin. Sa hapunan, tinawag ng mga lalaki si Jun para sumali sa kanilang lamesa. Sa inn, naghahanda ang mga babae para maligo habang inihanda naman ni Shin ang kanyang mga spy tool para sa gabi. Sinubukan silang kumbansihin ni Jun na magbago ng isip, pero sinabi ni Shin at Kigo na hindi siya tunay na lalaki kung hindi siya manunubok. Tinanong siya ni Kigo kung ayaw ba niyang makita ang kagandahan ni Yuka, pero sinabi niya sa kanila na mas gusto niya yun kaysa sa kahit sino, kaya naman gusto niyang gawin itong espesyal. Sa paligan, nagsimulang mag-alala ang mga babae sa posibilidad ng manunubok, pero siniguro sa kanila ni Ran na ang inn ay may pinakamataas na seguridad dahil binabantayan ito ni Nick Fury mismo. Nagsimulang maging malandi si Ran at nilero ang mga pakwan ni Yuka, pero inilaglag ni Yuka si Nene at sinabi kay Ran na si Nene ang may mas malalaking buko. Lumapit si Ran kay Nene para suriin ito bago ilagay ang kanyang mga kamay sa naglalakihang kalabasa nito.
Sumali rin si Yuka at nilaro rin si Nene, kaya naging 2-on-1. Samantala, si Yua ay nasa sulok mag-isa kasama ang kanyang maliliit na mansanas, pero pinatulan din siya ni Yuka. Sinabi ni Yuka sa kanya na masaya siya na naroroon ito, at naging mabangis si Yua bago simulang laruin ang mga pakwan ni Yuka. Samantala, sa gubat, ang mga lalaki ay nasa kanilang spy mission at nakakita ng bitag na itinanam ng may-ari ng inn. Lumabas na peke ang bitag at itinanam lang ni Shin bilang pagsubok sa katapatan. Nagsimula silang magpaputok kay Jun gamit ang kanilang airsoft gun at hinabol siya. Patuloy sa pagtakbo si Jun at nahulog sa isang bangin. Matapos ma-eliminate si Jun, ipinagpatuloy ng mga lalaki ang kanilang misyon at nakatagpo ng mga totoong bitag. Sinabi ni Kigo kay Shin na umurong, pero tumanggi si Shin dahil malapit na sa katotohanan ang kanilang layunin. Nagsimula silang mag-alaniyo at nalpasan ang lahat ng bitag, pero biglang tinamaan ng mga palaso si Shin at mothermang nahulog sa mga bisig ni Kigo. Sinabi niya kay Kigo na ipagpatuloy ang misyon sa kahit anong paraan at iniabot sa kanya ang camera para i-record ang obra maestra. Naglakad si Kigo at nakatapak sa isang landmine na nagpasabog ng mga paputok na kinasasyahan naman ng mga babae mula sa kanilang paligan. Nang maglaon, nagising si Jun sa kandangan ni Yuka, at sinabi nito sa kanya na nakita nila itong natutulog sa beach, habang ang ibang mga lalaki naman ay walang malay sa kanilang kwarto. Naupo sila para ay enjoy ang tanawin, at sinabi ni Yuka sa kanya na masaya siya sa biyaheng ito. Inipon ni Jun ang kanyang lakas at niyaya si Yuka na mag-date uli, silang dalawa lang talaga. Naglandian ang dalawa, habang si Ran at ang iba naman ay nanunood sa selos, pakiramdam nila ay naiiwan sila sa ere. Pagkaraan ng ilang araw, nakasalamuhan nila ang kaibigan ni Yuka nung middle school na si Dai, na mukhang gwapong Squidward ang mukha. Nagsimula silang magkamustahan ni Yuka tungkol sa nakaraan at niyaya niya itong kumain kasama ang iba pa nilang tropa nung middle school. Pumayag si Yuka, habang si Jun naman ay nasa likod na nawawalan ng tiwala sa sarili. Tinanong ni Dai si Yuka kung sino ang lampang nasa likod, at ipinakilala siya ni Yuka bilang boyfriend niya. Ngumisi si Dai, habang kabado namang nagpakilala si Jun. Pagkatapos ay umalis na sila, at dinilaan ni Dai ang labi niya dahil gusto niyang pormahan si Yuka. Kadiri, putya. Napaisip si Jun kung anong klaseng relasyon mayroon si Yuka kay Dai, at sinimulan niyang i-imagine na nilalandi ni Dai si Yuka bago ito halikan. Sinimulan niyang iuntog ang ulo niya sa karatula sa daan, at kalaunan ay tinanong niya si Yuka tungkol kay Dai. Sinabi ni Jun kay Yuka na nai-insecure siya sa pagiging feeling pogi ni Dai, at nahihiya raw si Yuka na ipakilala siya rito. Napaatras si Yuka at tinanong, kung burat pa rin ba ang tingin niya sa sarili. At sinabi naman ni Jun na oo, kaya umiiyak na tumakbo si Yuka pauwi. Kinagabihan, pinanood niya ang stream ni Yui kung saan kinuwento nito ang saya niya sa biyahe. Kinabukasan, ganoon pa rin ang mga lalaki matapos makita ang mga babae na nakaswimsuit. Nagpasalamat si Shin kay Jun para sa trip pero si Jun ay nakasubsob lang sa desk niya. Naging seryoso si Shin at sinabihan siyang ilabas ang lahat sa kanila, kaya ikinwento ni Jun ang nangyari. Matapos niyang sabihin ang tungkol kay Dai, naging simp si Shin at nangaral tungkol sa pagiging dakilang taga-subaybay ng ibang relasyon. Sinabi niya kay Jun na baka may kakaibang karisma si Dai na magpapatili kay Yuka sa pangalan nito. Tinawag ni Jun na baliw si Shin dahil wala siyang ganoong klaseng kakaibang hilig. Pagkatapos, pumasok si Yuka sa klase at dedma lang kay Jun. Nagbabala si Shin na kung hindi siya kikilos, maaagaw sa kanya ang babae niya. Kalaunan, patuloy siyang iniiwasan ni Yuka, kaya nagplano si Jun na kausapin ito pagkatapos ng klase. Sinubukan niyang kausapin ito at yayang sumabay pa uwi. Tumanggi si Yuka dahil gusto niyang sumama sa mga kaibigan niya nung middle school. Iniwan siyang mag-isa ni Yuka, at pinagtawanan naman siya ng mga tropa niya. Pagkatapos, nagpunta sa karaoke ang mga lalaki habang si Jun ay depressed pa rin. Nakakita siya ng babae sa screen at sinimulan itong dilaan, kaya nasuntok siya ni Shin para magising. Sinabihan niya si Jun na huwag maging lampa at humingi ng tawad, kahit hindi niya kasalanan, gaya ng ginagawa ng lahat ng lalaki sa mga syota nila. Pagkatapos nyon, ganado na si Jun para bukas. Ngunit kinabukasan, nakita niya sina Yuka at Dai na magkasama sa isang cafe. Kaya, nadurog si Jun at parang lumipad ang kaluluwa sa langit.
Kinabukasan, naisip ni Jun na baka pinaglaruan lang siya ni Yuka tulad mo, kahit wala naman siya sa Play Store. Kaya, naghanda na siyang bumalik ulit sa pagiging sad boy. Maya-maya, bigla siyang naluha dahil na-realize niya na para sa lahat pala, ang babaeng minahal niya. Biglang sumulpat si Yuka para batiin siya at natuwa na nakikita itong nagsisisi kahit wala naman itong mali. Sinabi sa kanya ni Jun ang nakita niya kahapon na magkasama silang dalawa ni Dai. Ipinaliwanag ni Yuka na kinausap lang siya nito matapos umalis ng iba para magkamustahan. Hindi naniwala si Jun sa mga sinabi nito, at naisip na manluloko ang putyang ito. Sinigawan niya ito na sawang-sawa na siya sa kalokohan nito, sa pagiging makati sa mga lalaki. Tiningnan niya ito at nakita ang malungkot na mukha ni Yuka, kaya umalis na siya habang nagtataka kung bakit parang pinagmumukha pa siyang mali nito. Sa paaralan, hindi nag-uusap sina Jun at Yuka, at napansin ito ni Yui. Tinanong siya ni Yui kung ano ang nangyari. Sinabi ni Jun na hindi niya maintindihan ang nararamdaman ni Yuka at kung bakit siya sinagot nito noong una, na ikinainis ni Yui. Nagpatuloy siya sa pagsasabing pinaglalaroan lang siya ni Yuka, at imposibleng ang isang babaeng tulad nito, ay magmahal sa isang mukhang unggoy na tulad niya. Sa pag-uwi niya, biglang tumalon si Nene sa likod niya. Tinanong siya kung anong problema, at sinubukan niyang umiwas, pero mas kilala siya ni Nene kaya sinabihan siyang isuka na ang totoo. Sinabi niya ang nangyari, at sinabihan siya ni Nene na huwag maging lampa kundi mapipilitin itong pakasalan siya. Kinagabihan, pinanood ni Jun ang stream ni Yui. Nagsimulang magsalita si Yui tungkol kay Jun, at kung paano siya na in love dito kahit may girlfriend ito. Umiyak si Yui at sinabi sa mga nanunood na sana, ang lalaking mahal niya ay bumalik sa pagiging astig at hindi lampa. Nagising ang dugo ni Jun, at kinausap niya ang mga tropa niya. Habang si Yuka naman ay depressed at nag-iisa sa kwarto niya. Kinabukasan, kinausap ni Yuka ang mga babae tungkol kay Jun at nagsimulang umiyak. Humagulgol siya, hindi masabi ang nararamdaman, kaya iniwan siya ni Ran para resbakan at pagsisisipain si Jun. Samantala, nasa restaurant si Jun kasama ang mga lalaki, tinatanong kung talunan ba siya para sa kanila, na sinang-ayunan naman nilang lahat. Biglang sumugod si Ran para komprontahin si Jun at tinawag siyang walang kwentang boyfriend na Mademo dahil pinaiyak si Yuka. Biglang sumang-ayon si Jun, at isinigaw sa buong mundo na pupuntahan niya si Yuka dahil ayaw niyang makuha ito ng iba. Pagkatapos, pumasok si Dai at ang mga galame niya sa restaurant at umupo malapit sa kanila. Nagsimulang mag-usap si Dai at ang mga kasama niya kung gaano ka-sexy si Yuka at kung gaano kadaling pasukin ang palda nito. At kapag tapos na raw si Dai, ipapasa niya ito sa mga galame niya para pagsaluhan ng grupo. Nakikinig si Jun at sinimulang alalahanin ang lahat ng magagandang sandali, kasama si Yuka at nagsimulang magalit. Babanatan na sana sila ni Ran, pero pinigilan siya ni Jun at siya na mismo ang humarap. Matapang na naglakad si Jun mag-isa sa lungga ng mga lobo, at sinimulan siyang asarin ni Dai. Inutos ni Jun kay Dai na bawiin ang mga sinabi niya, pero lalo pang nagmayabang si Dai at sinabing si Yuka ay ang tipo ng babaeng napakadaling makuha ng kahit sino. Hinawakan ni Jun si Dai sa kwelyo at sinabing hindi si Yuka ang iniisip nitong babae. Napuno na si Dai at tinawag ang mga galame niya para dalhin ang away sa labas. Pinaligiran ni Dai at ng mga kasama niya si Jun na nag-iisa. Inatake siya ni Jun, pero iniwasan lang ni Dai ang pangbakla niyang sipa. Pinasubsob siya ni Jun at sinimulang kagatin ang binti nito, habang nagbabala kay Dai na huwag nang lalapit kay Yuka kahit kailan. Tinawag ni Dai ang mga galame niya at pinagtatadyakan nila si Jun, pero ayaw pa ring bitawan ni Jun ang kagat niya. Lalo pang nanggigil sa kagat si Jun kaya napasigaw sa sakit si Dai, nagmamakaawang bitawan siya. Sinabi ni Jun kay Dai na mangako muna ito, at nangako naman si Dai na hinding-hindi na lalapit kay Yuka kahit kailan. Sa katangahan ni Jun, naniwala siya kaya nasipa siya ng malakas sa mukha. Sinimulan siyang tadyakan ni Dai habang nakahandusay, at sinabing gagamitin niya lang ang pakwan ni Yuka ng paulit-ulit. Lumaban si Jun pero sinipa siya pabalik ni Dai. Biglang sumali sa gulo si Ran at ni-revolver ang leeg ng isa sa mga galame. Sinubukan siyang atakehin ng iba pero pinagbubugbog sila ni Ran na parang si Pacquiao. Natakot ang ibang mga galame habang lumapit naman si Dai kay Ran at sinimulang manyakan ang katawan nito.
Pinaligiran ng mga galame si Ran, pero biglang sumaklolo ang mga tropang lalaki dahil tunay silang tagapagtanggol ng mga naaapi. Sinabihan ni Shin si Jun na bumangon na at pumunta sa kanyang prinsesa. Sinabi ni Jun na utang niya sa kanila pati ang talong niya, at tumakbo na papunta sa kanyang syota. Sinubukan siyang pigilan ni Dai pero sinabihan siya ni Ran at ng mga tropa na, hindi ka nasisikatin ng araw. Nagtawag pa ng maraming galame si Dai at nagsimula ang bakbakan. Samantala, tumatakbo si Jun habang sinusubukang tawagan si Yuka. Doon sa kafe, dinedmo lang siya ni Yuka at hindi sinasagot ang tawag. Walang nagawa si Jun kundi i-text ito na magkita sila sa likod ng paaralan. Nagsimulang magsalita ng masama sina Nene at Yui tungkol kay Jun, at sinabihan si Yuka na dapat siya ang mas dominant sa relasyon. Nagduda si Yuka kung gusto ba talaga siya ni Jun o iba lang ang habol sa kanya. Siniguro sa kanya ni Nene na kahit pangit si Jun, may mabuti naman itong puso. Tinanong naman ni Yui si Yuka kung nasabi na ba nito ang totoong nararamdaman kay Jun. Pakiramdam ni Yuka ay baka nagsisinungaling lang ito, kaya sinabihan siya ni Yui na tanungin ito para malaman ang totoo. Nagpasalamat sa kanila si Yuka at sinabing pupuntahan niya ito para malaman ang totoong nararamdaman nito. Samantala, pinagpupunasan na ni Ran at ng mga tropa ang sahig gamit ang mukha ng mga galame, at si Dai na lang ang natitirang nakatayo. Nagsimulang humingi ng paumanhin at nagmakaawa si Dai, pero hindi naniwala si Ran. Biglang may sumulpat na pampagulo, isang lintik na bata ang lumitaw at na-distract sila. Nakita ni Dai ang pagkakataon at tumakbo palayo, sabay tulak sa bata sa sahig. Tinulungan ni Minoru ang bata na tumayo para pakalmayan ito. Sinimulan silang asarin ni Dai dahil sa katangahan nila, pero nagwala si Minoru at nag-ala Choji dahil naniniwala siyang dapat protektahan ang mga bata. Hinabol niya ito, pero pinakalma siya ng mga tropa niya, habang nahuli naman ni Ran si Dai para gawing punching bag. Itinulak ni Ran si Dai sa sulok at sinabing ang mga lalaking tulad niya, ay walang itlog para hindi na makabuo pa ng maliliit na kupol na katulad niya. Tinapakan ni Ran ang leeg nito at sinabihan ang mga lalaki na pakawalan si Minoru. Nagwala si Minoru at kinagat ang maliit na sausage ni Dai hanggang sa maputol. Samantala, naghihintay si Jun kay Yuka sa likod ng paaralan, kung saan siya unang nagtapat ng pag-ibig dito. Nakatanggap siya ng larawan mula sa kanyang mga tropa, na nagpapakita na tinalo ng mga birhen ang mga gangster, kaya nanatili si Jun para maghintay kay Yuka. Sinimulan niyang alalahanin ang lahat ng magagandang nangyari sa kanya at narekognisa na si Yuka ang sentro ng lahat ng ito. Dumating si Yuka, at lumuhad si Jun at nakiusap na magbalikan sila. Sinabi niya rito na napakasama niyang tao dahil noong una ay gusto lang niyang mawalan ng birhen, pero nagbago na siya. Sinabi niya na mahal niya ito, at tinanong siya ni Yuka kung ano ang mahal niya rito. Sinimulan niyang sabihin kung gaano niya kamahal ang bawat maganda at pangit na bagay tungkol sa kanya, mula sa paraan ng pagngiti nito hanggang sa laki ng pakwan nito. Na-inlove na naman si Yuka sa kanya at sinabihan siyang tumayo. Inaya niya itong mag-date ngayon din, at pumayag naman si Jun. Kalaunan ay nagkita sila at isinuot ni Yuka ang damit na pinili ni Jun para sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang tingin niya, at sinabi ni Jun na perpekto ang hitsura niya. Hinayla siya nito at dinala sa isang amusement park, eksakto sa sinabi niya rito. Pagkatapos ay sumakay sila sa iba't ibang rides bilang magkasintahan sa sarili nilang mundo. Pagkatapos nyon, nagpahinga muna sila para huminga ng malalim at kumalma. Biglang hinayla siya ni Yuka sa isang photo booth, at napansin ni Jun ang lahat ng magkasintahan sa paligid. Biglang nawala si Yuka kaya hinanap siya ni Jun, at aksidenteng nakakita ng magkasintahang naghahalikan sa loob ng booth. Naisip ni Jun na baka ganoon din ang gustong gawin ni Yuka, at biglang sumulpat ito sa likod niya. Pumasok sila sa booth at sinabi ng machine na kumuha ng litratong naghahalikan. Hiniling ni Yuka na gawin nila yon at pumayag naman siya, pero naskam lang pala siya dahil pinagawa lang siya ng duckface sa litrato. Lumapit ito sa kanya at sinabing gusto niyang bumalik kasama siya sa susunod na taon at sa lahat ng mga susunod pang taon. Tapos, tinanong niya ito kung bakit malaki ang tiwala nito sa kanya. Sinabi ni Yuka na lihim ito, at binigyan siya ng isang malalim at malasang halik gamit ang malalambot nitong labi. Tumakbo palayo si Yuka. Iniwang tulala si Jun.
Sa pagtakbo niya, namula si Yuka dahil hindi niya akalaing ganoon siya kasimp, sabay ngiti. Kinabukasan, sa pagpasok sa paaralan, nagpasalamat si Jun kay Yui para sa payo nito noong isang araw, at sinabi naman ni Yui na siya mismo ang nakalutas sa sarili niyang problema. Tinanong siya ni Jun kung nag-o-only friends pa rin ba siya, at ibinalita ni Yui na hindi na. Maya-maya, tumalon si Nene kay Jun at sinabing bigla itong naging mas gwapo, at naging curious rin si Yui. Dumating si Ran kasama si Yuka sa tabi niya, at sinimulan niyang kindaten si Jun, na ibinalik naman niya rito. Naisip ng mga babae na baka may nangyari na sa kanila, at tinanong kung nakailang rounds ba sila, pero hinayla si Jun palayo ni Yuka at tumakbo para sa kanilang happily ever after. Di tulad ko, na siya na lang nga ang mundo ko, pero pinagpalit pa rin ako sa iba. Kung pinanood mo ang anime recap na ito at nakarating ka sa dulo, mag-comment ka kung kaninong pakwan ang nagustuhan mo sa video. Kung gusto mo ng mga ganitong anime recap, mag-subscribe ka na sa aking munting channel.